Ganoon pa rin ang bahay. Maayos na Nementina. Siguro ang galing na may bahay ni Stella, at napanatiling maganda ang facade ng tahanang minsan ring naging kanlungan niya. Habang nakatitig sa bahay, dahan-dahan ding lumilitaw sa balintataw niya ang mga alaalang kakabit rito, masasaya, masasakit. Ngunit nang ibabaw ang pait, humugot siya ng malalim na hininga. Inipon ang lahat ng lakas na meron siya, bago pumanhik sa nakabukas na gate. Alang-alang sa mahal niyang anak, tatapangan niya ang sarili na muling tumuntong sa pamamahay na ito, na panangakong hindi na niya kailanman babalikan. Matatapos din ito, Patrice. Wala kang hindi kakayanin para sa anak mo. Finally, she reached the main door. Napalingon siya ngayon sa kinapaparadahan ng sasakyan, na sigurado siyang kay James. Ang nakakainis pa ay nakikinikinita pa niya ang mas batang Patrice at James, na walang patumanggang naghahalikan sa bawat pagkakataong inihahatid niya ito, sa sasakyan noon. Nasa problemadong sitwasyon siya, pero nagawa pa niyang silipin ang nakakasuyang memoryang iyon. Nagpatuloy siya sa paghakbang. Pakiwari niya ay patungo siya sa isang madilim na kuweba. Walang kasiguraduhan ang patutunguhan niya. Hanggang sa tuluyan siyang nakapanhik sa loob na tanging liwanag na nagmumula sa komedor, at ang kinaroroonan niya ang tanging nagsisilbing ilaw. Pakiramdam niya tuloy, ay para siyang nasa isang stage, kung saan sa kanya lang nakatutok ang spotlight. At hindi nawawala sa kanya ang pakiramdam, na parang siyang hinuhubaran. Napalingon siya sa sofa. Dito ang first time nila ni James. Parang nakikini-kinita pa niya, kung paano siya inangkin ng lalaki, at kung paano siya nagpaubaya. It was a lingering memory. Parte ng pagkatao niya na anuman ang gawin, ay sumusulpot sa kanyang alaala. Ipinilig niya sa utak ang mga alaalang iyon. Ang lagyan ng puwang sa isipan ang mga yun ang hindi niya dapat gawin. James. Ilang taong hindi namutawi sa bibig ang pangalan nito. Saying that name had become a self-imposed taboo. James. Walang sagot pero naruroon pa rin ang pakiramdam, na tila may mga matang nakatitig sa kanya. Alam na alam niya ang ganoong pakiramdam. Kilalang kilala ng katawan niya. All fibers of her being knew well. Pamilyar sa kanya kahit ang pagtaasan ng kanyang mga balahibo. Ganitong-ganito kapag hinuhubaran siya nito, at nilalakbay ng mapupungay na mga mata ang katawan niya. No, Patrice. Iba ang ipinunta mo, rito. Sa kanya napagtanto ang suot niya. Ang damit niya ay hanggang ibaba lang ng tuhod niya, exposed ang mga hita niya. Isa sa mga bahagi ng katawan niya na paboritong halik-halikan ni James noon, ano ba ang nangyayari sa kanya? Those thoughts should never occupy her memory. Pinapunta ba siya rito para maramdaman ang ganitong torture sa pakiramdam? I hate you, James. Siya. Muli ay tinawag niya ang pangalan ng anak. Wala pa ring sagot. Naiinis na siya at nahahaluan ng takot ang dibdib niya. Nang bigla ay bumulaga ang liwanag sa buong sala. Then, there he was, sitting on the couch, while looking at her intently. Para itong mafia boss na nakaupo lang, nakapatong sa armrest ang siko, at nakatukod sa baba ang kamay at nakaekis ang mga paa. Kakaibang James ang nakikita niya ngayon. Wala yung kislap sa mga mata. Ang James na tinititigan sa ngayon, ay may nagbabadyang malamig na galit sa mukha. Nakakatupok ngunit gaano man iyon. Nakaka-intimidate ay natagpuan pa rin niya ang tapang na salubungin ang nakakapaso nitong mga titig. Nasaan ang anak ko? Thankfully, nagawa niyang umaktong matapang. Hindi ito sumagot bagkus ay dahan-daang tumayo, at humakbang palapit sa kanyang kinaroroonan. His intense gazes never left her. Na para bang gusto nitong pasukin ang kanyang kaluluwa. Nais niyang umatras ngunit sa kakatwang dahilan, ay napako siya sa kinatatayuan. Tila hinihigop ni James ang buo niyang katinoan. Lord, bakit ganito pa rin ang epekto ni James sa kanya? Nakakapanghina pa rin ang pat-on ng mga titig nito. Hanggang kailan ba ako lalaya sa ganitong pakiramdam? Akala niya ay okay na siya. Then that familiar scent embraces her whole being. It blanketed her senses. Nakakaliw pa rin ang presensya, at manly scent nito. Ang dami niyang gustong sabihin pero napinid sa kanyang utak. But things had to be said. Kailangan nang magtapos ang kahibangan nito. Nasaan ang anak ko? Walang hiya ka. At last, she pulled all her courage to speak. Yumigting ang panga nito. Naningkit ang mga mata. Before she knew it,
ay nakatayo na sa mismong harapan niya si James. Para itong matayog na puno na nakatunghay sa kanya. She felt so small beside her lalo at naka-flats lang siya. Anak mo, napaatras siya nang makitang tila walang balak na huminto ito, while his gray eyes were fixed on her. He was trying to intimidate her. Pero di siya magpapatalo, hanggang sa bumunggo ang likuran niya sa sofa. She swears her knees are turning into jelly. At ang nakakainis pa, ay ang lintek na sofang iyon pa na sa tansya niya, ay nakapwesto sa kinaroroonan nito noon. Siya ang naglagay niyon. Anak mo lang talaga. Napaigik siya nang pabigla siya nitong daklitan sa braso. James, nahihintukutan siya sa nakikitang galit sa mga mata nito. She had seen this anger before, at humantong ito sa puwersahang pag-angkin sa kanya. I understand na abot hanggang sukdulan ang galit mo sa akin, pero ang itago mo sa akin ang anak ko Patrice, that I couldn't forgive. Galit na galit ako that I could strangle your delicate neck right now. Ito pa ang may kakayanang magalit. Because you are not fit to father my child. Diyos ka ba na nakakaalam sa kung ano ang makakabuti sa kanya? I am her father for Pete's sake. Dugot laman ko siya. Hindi siya nabuo ng dahil lang sa egg cell mo. Pareho nating inakyat ang langit ng sarap para mabuo si Sia. Nag-init kaagad ang pisngi niya sa narinig. You stripped me of my right to father her. Hindi niya kinayang salubungin ang mga titig nito. Sa kabila ng puot nito, ay nababasa siyang hinanakit. James please, bitiwan mo ako, nasasaktan ako. Tumulo na ang luha niya. Saka lang din parang lamambot ang hitsura nito. Pinitiwan siya kasabay ng malulutong na pagmumura. Hindi naman ganito si James noon. Yung James na laging sweet sa kanya. Pero noon yun. Hindi niya dapat kalimutan na sinungaling pa rin ito. Ilang sandali ring naghari ang katahimikan sa kanila. Siya yakap ang sarili habang nakatungo. Ito naman ay palakad-lakad sa harap niya. Gusto ko nang makita ang anak ko, natin. Ayaw niyang dagdagan ang galit nito, at baka tuluyan na siyang saktan ng pisikalan. Tomorrow, Patrice tomorrow. Tila hinalukay sa balon ang boses nito. Tila napakalalim ng pinaghuhugutan ng lungkot. May flight kami bukas ng maaga. Muling naningkit ang mga mata ni James. Ang ngayon lang, ay napapayapan ng ekspresyon ay kaagad na nagbago. Sinisigurado mo talaga na maaga mong mailalayo ang anak ko sa akin. Napatungo siya. Nasukol siya. Hindi sanay si Sia na magkahiwalay kami sa pagtulog. Hindi siya susuko sa paglalahad ng rason niya. Nakatungo man ay bumabaon pa rin ang mga titig ni James sa kanya. Tomorrow, I promise. Bahagyan ang nagbago ang tono ng boses nito. Naging mababa na naman. For now, kumain na muna tayo. I am starving. Uuwi na lang ako James. Bukas na lang kita babalikan. Tila nawawala ng pasensya si James sa kanya. Yes, go home at tuluyan ko nang ilalayo ang anak ko sa'yo. You know I am capable of doing that. Banta na kaya nitong patutuhanan. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kaya wag mong sagarin ang pasensya ko. Namumuro ka na sa akin Patrice. Useless ang makipagtalo rito. Pamamahay ito ni James, at batas nito ang masusunod. Napasunod na lang siya rito sa komedor, kung saan may nakahandang take-out food. Nagugutom na rin naman siya. Kaninang umaga pa ang last meal niya. Maupo ka. Inusog ni James ang isang silya, para makaupo siya. Ito pa ang mismong nagayos ng pagkain niya. Habang kumukuha ito ng mga kubyertos, ay nasundan niya ito ng titig. Wala pa ring pinagbago, maliban na lang sa mas naging mature ito, ay ganoon pa rin ang kisig nito. He still looks an Achilles in every inch. Mabuti na lamang at nailipat niya ang paningin, nang mapadako sa direksyon niya ang titig nito, partikular ang interior ng kusina. The same paint color, same placement of the furnitures and kitchen appliances. Pati ang bulaklaking kurtina na isinabot niya sa bintana, at ang white fruit basket na binili niya noon para sa penthouse. May laman pa rin yung green and yellow lemons. She must commend Stella for keeping everything. Lamang ay may kirot yung hatid sa kanyang dibdib, hindi niya naiwasan. Here, ang tunog ng flatwares na ipinatong nito sa white coral plate, na inilapag nito sa kanyang harapan ang umagaw sa kanyang pag-iisip. Ako na, o manhil na siya ng akmang ililipat nito ang pagkaing nasa styro sa plato niya.
Ayaw niya lang kasi sa ganitong pakiramdam, na tila may nasaling sa kaibuturan niya. Puntong hininga ang naging sagot nito. As much as I remember. Ayaw mong direktang kumakain sa plastic. So, naalala nito ang trivial na bagay na yun. Ano naman? Naupo na rin ito sa mismong tapat niya, at nagsimula ang tahimik na pagkain niya. Kapansin-pansing ni hindi ginagalaw ni James ang pagkain sa harap nito. Sa ilalim ng kanyang mga talukap, ay nasisiguro niyang sa kanya nakapako ang mga titig nito. Nakatukod sa baba nito ang magkasalikop na mga kamay. Kung alam lang ni James, kung gaano siya panyanayuan ng mga balahibo sa ginagawa nito, at kung paano nangangatog ang mga tuhod sa ilalim ng mesa. Ganun pa rin ang epekto ng mga titig nito, napatunayan niya, ipapatag na lang niya ang tila nagkabako-bakong pakiramdam. A sight of a little weakness is bad for her, great for him. Tsaka, wala ba itong asawang magagalit na pinapapasok ang ibang babae? Nasaan na ba ang Stella na yun? Biglang naging mapait ang sweet and sour na nilunok niya, malinaw sa alaala niya ang mukha nito, habang hinahabol siya sa hagdanan. You are not married. Naibaba niya ang hawak na spoon at napatitig rito. Sa palasangsingan niya ito nakatingin, marriage did no good to me. Fake marriage. Nahahaluan ng himig hinampo ang boses niya. Masakit pa rin hanggang ngayon. Yet, we have Sia. Yun ang pinakamagandang nangyari sa kanya, ang magkaroon ng Sia. Sa kabila ng salimuot ng buhay, may nagpapangiti at nagpapaalala sa kanya, na mahal pa rin siya ng Diyos. Napakarami kong tanong sa iyo Patrice. Pero may bukas pa, may ibang mga araw pa. Siya din, marami. Pero ayaw niyang ungkatin ang lahat ng may kinalaman noon, dahil paniguradong mabubuhay lang ang sugat sa puso niya. Buhay na nga, parang latang nabubuksan. Bakit kailangang ipagpabukas pa, ngayon na tayo mag-usap? Nasaan ang anak ko? My terms Patrice. My terms. Naiinis siya sa sinabi nito lalo na sa karugtong na pangungusap. Don't even attempt to negotiate with me. Isinandal niya ang likod sa upuan, at humalukip-kap. Eksakto na rin namang natapos siya. Kung makamando ka parang pag-aari mo ako. Her statement sounded as vapid as she could. Gusto niyang iparating rito na wala siyang keen interest rito, o sa kung anumang sasabihin pa nito. Tumayo ito at sininop ang pinagkainan niya. Ang dating sa kanya ay walang epekto ang mga sinabi niya. Alam mo ang paakyat sa silid natin, di ba? Silid natin. May hatid na kilabot sa kanyang puso ang sinabi nito at takot din. Naririto ka para sa anak mo at hindi ang lamandi. Paalala niya sa sarili, iniwan niya si James na ngayon ay papasok na sa kusina. But no way. Kailanman ay hindi na siya aapak sa silid na iyon. Tumayo na rin siya, naglakad patungo sa sala at naupo sa pang-isahang sofa, malayo sa couch na iyon. Inilinggan niya ang paningin sa nakapatong sa buffet table, ang golden terrier na napanalunan nila sa auction noon. Pati pala ang kabuoang ayos ng bahay, ay gaya pa rin ng iniwan niya noon. Pati ang kurtina, ang uri ng bulaklak sa mga florera. May bumainggong hanggaring silipin ang hardin. But she chose not to. Dwelling in the past is certainly not a good idea. Napapagod siya ngayon sa araw na ta, kaya kadidikit pa lang ng likod niya sa malambot na kutsan, ay ginupo na kaagad ng antok ang kanyang buong kamalayan. Napapasarap ang tulog niya, lalo na nang maramdamang tila may dumuduyan sa kanya. Nananaginip ba siya? Parte din ba ng panaginip na yun? Ang tila paglapat niya sa napakalambot na ulap. Nais niyang imulat ang mga mata, pero masyado siyang hinihila ng antok. James. Ang nanyuli sa kanyang lalamunan, nang sapilitang ibinukas ang mga talukap ay mukha nito ang rumahestro. James. Muli, ang paghila sa kanya ng antok. Kanina pa pinagmamasdan ni James ang nahihimbing na si Patrice. Kanina pa rin gustong umangat ng palad niya, para haplosan ang makinis nitong mukha. Kung alam lang sana ni Patrice, kung gaano siya nagpipigil na gawin iyon. Nasa pagitan siya ng gusto niyang menace kay Patrice, dahil sa ginawang pagtatago sa anak nila, pero malaking bahagi sa kanya ang nananabik sa babae. No, his whole being is aching for her. Naikuyom niya ang kamao. Ang lapit-lapit nito, pero hindi niya maaaring hawakan, at baka kakaripas ito ng takbo. He couldn't afford it anymore. Mababaliw na siya pag nagkataon.
Kailangan pa niyang gumawa ng ganitong mga tricks, para lang masigurong makakalapit sa mag-ina niya. How his heart leaped habang tinatitigan ang larawang ipinadala ni Sari sa kanya sa messenger. James, RUBC. He was. But the moment na lumiwanag sa screen ang mukha ng batang iyon, halos mabot-iwan niya ang hawak na cellphone. Ang mga nilikhang imahe niya tungkol sa magiging hitsura ng anak ay naging konkreto. Everything else about that kid was him. His heart beat wildly with the sight of that kid. Wala sa sariling napatayo at nabuksan ang butones ng polo niya. Breathing became so hard that his chest tightened. Ang nagpipresent na tauhan sa conference room ay nawala sa kanyang radar. Whose kid is that? Alam niyang kanya ang batang iyon. Alam niyang nagbuntis si Patrice 5 years ago. Kaya nga hindi siya huminto sa paghahanap dito. He could still vividly remember the day he learned about his unborn child. Kung paano siya nagwala at naghagis ng mga gamit. God. Naikuyom niya ang kamao. Then, another picture came. Sa larawang iyon ay ang nag-iisang babaeng nagpapasikip ng kanyang dibdib. His Patrice. Ang mahal niya. The woman he is obsessed with. Sinuyod niya ang kabuuan nito. Karga-karga ni Patrice ang anak nila. Gusto niyang magmura at maiyak sa magkahalong damdamin. Patrice bore him a child all alone. Habang tinatitigan ang mag-ina niya sa larawan, naghahalo-halo ang emosyong lumulukob sa puso niya. Parang sasabog ang dibdib niya, at naruroon ang awa para kay Patrice. Wala siya sa tabi nito noong nagdadalantaw ito, at noong isilang si Sia. Kung paano nito nagawang palakihin at bolikatin ang responsibilidad ng mag-isa. Well, she didn't have to kung inamin lang sana nito ang lahat. Patricia Romeo Del Mundo. Nakapagkit pa talaga ang pangalan ng ama niya sa buong pangalan ni Sia. Pero may kulang. She should have been a Villamor. Ganoon na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin, Patrice? Gusto niyang magwala kanina, habang nakikitang takot na takot si Patrice nang makita ang ama niya, at siya na nakamasid sa mga ito. Halos itago na nito ang anak nila sa kilikili nito. Somehow, he managed to contain his emotions. Pupunta ako ngayon dyan, sorry. Put everything in order, Jay. She might run away if she knew na alam mo na ang tungkol kay Sia. Tomorrow is Dad's burial. Dumiretso ka na sa sementeryo. I wanna see them now, sorry. This matter couldn't wait. He excused himself from the meeting. Hanggang kailan ba magbabago ang tingin mo sa akin, ha? You just keep on evading me. Napako ang tingin niya sa buong mukha nito. Motherhood must have suited her well. Mas naging maganda ito. Mas naging makinis. And those luscious lips, God, they are screaming for attention. Nag-aanyayang dampian at hagorin. How he longed for those times, na malaya niyang nadarama ang makipot na mga labi nito, ang malayang nagagalugad ng mapangahas na dila dot ang kasulok-sulukan ng bibig nito. Namaybe ang paningin niya pababa, down to her neck. Napasinghap siya. It is one of his most favorite plays, to linger his lips and tongue on. His gazes traveled down her two most precious front. They were perfectly suited for his palm. Unconsciously, umangat ang palad niya. I hate these carnal thoughts. Para siyang bumabalik noong gabing muntikan na niya itong magawa ng pagkakasala. Kung hindi niya pa iiralin ang kontrol, God knows nalalanggoy siya sa kasalanan na maaaring magtutulak rito palayo pa sa kanya, because God forbid, he wanted to ravage her body once more. Iniwas niya ang mga paningin, pero ang mga mata ay bumabalik sa kabuuan nito. Patrice is like a fine wine. Mas gumaganda, mas tumatamis sa paglipas ng mga taon. Sure, she changed. Kahit ang glasses nito ay hindi nasuot. Maybe, she had her eyes corrected. Pati pananamit nito, ay hindi na ganoon ka-konserbatibo, and she changed the color of her hair. Ang dating unat at itim na buhok, ngayon ay hanggang balikat na lang, naging wavy at brunette ang kulay. The confidence she exuded was far more different than that of the woman he had been 5 years ago. Naihilamos niya ang mga palad sa mukha. The throbbing pain in his groin was undeniable. 5 years. Ang tagal na panahon. He hated to think na may ibang lalaking lumalapit-lapit rito, Patrice is his. He's alone. Naninikip ang dibdib niya isipin pa lang na may ibang humawak rito,
at nakasama sa malambot nitong katawan. Ang dami niyang gustong itanong rito kanina. Tsansa na sana niyang magtanong, pero nang makita ang luhaan nitong mukha, ay kusang naluso ang anumang yamot niya. Nang ibabaw ang hangaring palasan ang luha nito, pupujin ito ng halik at yakapin gaya noon. Ang tagal na ng huling beses nila. Sa silid na ito, sa kamang ito. He missed those moments. Kapag may mga gabing nangungulila siya, binubuhay niya sa utak ang mga magagandang alaala nila ni Patrice. Those times when they were crazily in love with each other. Pabawiin ko ang anak ko at kasama ka sa mga iyon, Patrice. Kung may ibang lalaki man, ay pipilipitin niya ang leeg ng kung sino man iyon. Kailangan niya lang maging maingat. Ayaw niyang sa isang paglangat, ay maglalaho na naman ang mga ito sa paningin niya gaya noon. He waited for 5 long years para makita ang anak niya. She will never leave my side again. Never will I let that happen. You belong to me, Patrice. For Pete's sake. Naluluha siya sa mga naiisip. Noong lumayo ito, halos mabaliw siya sa pangungulila. Mahigit 1 taon din ng buhay niya ang nasayang. Nawalan siya ng direksyon. Lagi siyang naglalasing. At dumating sa puntong pati ang negosyo ay napabayan niya na. And if not because of his father and Tito George, siguro ay hindi pa rin naayos ang buhay niya. Minsang aksidenteng nagtagpo sila ni Tito George. May isang mahalagang payong binitiwan ito sa kanya, it was unsolicited ngunit tumimo sa utak niya. Ayusin mo ang buhay mo, James. Be the best man that you are, nang sa gayon ay mas karapat-dapat ka pa kay Patrice, kapag dumating ang pagkakataong nagkita kayo ulit. Ang taong minsan niyang nagawa ng pagkakamali, ay siya pang tumulong sa kanya para baguhin ang unti-unti nang nawawasak niyang buhay. He did a 360-degree turnaround. Inayos niya ang buhay niya. Ibinuhos sa negosyo ang buong atensyon. Kapag sinusumpong siya ng pangungulila, binabalikan niya ang mga masasayang araw nila ni Patrice. Patrice had become the sole reason for living, at ngayong nasa tabi na niya ito, hindi niya hahayaang mawawala pa ito. They will be family. He, Patrice and their little Sia. Naninikip ang dibdib niya. Ang mga mata ay ayaw kumurap, dahil baka sa muli niyang pagdilat, ay mawala na naman ito sa paningin niya.